Hello mga bracket, magandang gabi. So si EJ kong bracket po ulit. So meron tayo ditong ginawa na bagong bracket. Actually bagong labas to ni Honda eh. Yung Honda na RSX na 110. Grabe, pogi no? Sobrang tipid nito. So para siyang Wave 125, Wave 110, Wave 100. Ito na yung predecessor ng mga Honda Waves natin. Pero this time around, alam ko ginawa na tong PGM FI. So ibig sabihin, yung kalidad na nandun si Honda, mga Wave series nila, nilagyan pa nila ng FI or fuel injected na technology. Talagang napakatipid nung bracket na to. So ayun, konting trivia lang para sa motor na to. Anyway, pakita ko sa inyo yung bago nating ginawang bracket. Ito ay black powder coated, oval tube, high tensile tube, at yung ginamit nating mga bolts, nuts, washers, spacers, lahat yan stainless. So medyo maganda yung design. So request ni sir, lagay natin sa ilalim. So nagawa naman natin yung request. Yun nga lang, makikita mo there's story behind itong curve na to. So upon checking kasi, napansin natin na yung play nung shock, so dahil malalim siya, ganito kasi siya nakalagay. So yung play ng shock is naabot niya na yung gulong nito. So what we did ay nilagyan natin siya ng curve sa gitna. So in that way, hindi siya maaabot ng gulong during the play. Nilakihan na rin natin yung space sa gitna para if ever magpapalit, kung sino man yung gagamit ng motor na to ng mas wider na gulong, hindi siya tatama dito sa ating stem na ilalagay sa ilalim. Alright, so siguro ganun muna. Pakita ko lang sa inyo kung paano install. Let's go, let's go. Okay, so first things first mga ka-bracket, syempre medyo ano lang pala to, mahirap ikabit. Hindi naman mahirap, madami kasing kakalasin na So ang request din kasi ni sir ay nilagay natin dito yung stem sa loob ng shock. So hindi siya pansinin at syempre mas maganda tingnan. Ang downside, yun lang, tatanggal ka ng mga bolts ng mga kaha or pairings natin. So first things first, tanggalin natin ito. Ayan, yung grab bar natin. Tapos yung mga bolts dito, meron din tayo tinanggal dyan. So lahat yan tatanggalin natin para ma-access natin yung bolt sa dual shock. Makikita mo yung bolt na yan sa ibabaw. Ayan. So dyan natin ilalagay yung pinakapuno ng bracket natin. So ganito yung magiging style niya. Ayun, diba? Ganyan lang siya. Nakikita mo na agad yung forma. So, isasapi lang natin yung stock bolt. Yes, mga ka-bracket, take note po. Stock bolt yung gagamitin natin. Malaki pa po yung thread na magiging allowance niya. Kaya yun pa rin yung ginamit natin. Okay? So, yun. Try natin ikabit itong ating bracket na to. Alright. So, ganito na yung bracket natin. Stem na lang ilalagay natin. So, take note ko lang to, no? Makikita mo to. Sayad agad siya, di ba? Dito sa kabila, hindi. Ang dahilan yan. Hindi na sayad, di ba? Hindi pa kasi siya tapos. Mamaya lalagay natin yung stem. So, meron kasi tayo mga ibang customers na kapag nilagay na, hindi pa kompleto yung stem. Bossing, sayad po agad sa kanan, sa kaliwa, hindi pa po tapos. So, relax lang kayo dyan. Later, pakita ko sa inyo yung tamang pag-adjust. Kapag lalagay mo na, luwag muna. Ito ang luwag muna. Tapos lalagay mo lang yung ating 6x30 na technique. Ayun, no? Sakto agad sa butas. Ganun din sa kabila. So, luwag yung bolt dito. No? May reason. So, sisilipin mo muna dito kung paano. Pero kung meron kayong metal plate ng mga alloy box ninyo, pwede nyo munang ilagay yun. Tapos, tsaka nyo ihigpitan yung alloy box sa iba para pantay na agad siya habang luwag pa yung dalawang gilid. Kapag nasikipan mo na yung plate ng alloy box sa ibabaw or kung anumang plate na meron kayo, tsaka nyo ihigpitan. So, this time around, dahil wala namang alloy box na dala si sir or plate dala si sir, silipin na lang natin siya bago natin higpitan kung paano. So, hindi mo naman kailangan occupied lahat ng abang na butas na apat. Pwedeng dalawa lang, tig left and right. Matibay na yun. Depende sa'yo. Kung may nagsakto pang pangatlo, dilagyan mo rin. Pero sa dito, sa shock, dalawa lang yung left, dalawa lang yung right. Goods na yan. Napakatibay na yan. Alright, tapos na tayo mag-install ng bracket natin para sa RSX Honda na 110. So, tingnan natin for final testing. Ayun. So, pakita ko sa inyo, yung sinasabi ko kanina. So, yun yung shock natin. So, masyado nang malayo yung gap sila. So, hindi na siya mag-aabot. Unlike before, naka-straight lang to. Okay? Hindi na talaga siya mag-aabot. Tingnan mo naman yung pagkaka-streamline yan. Isang daliri lang. All the way to the top. Then, pagdating sa ibabaw, pantay lang siya. Hindi siya naka-tingkayad or nakatuwad. Straight lang. Alright? Tayo lang. That's it for Honda RSX 110. Bagong model. All right. Bye-bye. Good night. Good night.